Sa mahigit 300 miyembro ng House of Representatives o Kamara, 20% niyan ay nakalaan para sa mga party list representatives. Batay sa 1987 Constitution, dapat sila ay may kinakatawang sektor ng lipunan tulad ng mga manggagawa, mahihirap, indigenous cultural communities, kababaihan, kabataan at iba pa. Pero makalipas ang halos 3 dekada, nagkaroon ng pagbabago dyan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi na kailangan na galing sa mismong sektor ang nominee ng tumatakbong party list. Pwede na rin maging nominee basta't miyembro siya ng party list o ng organisasyon o may track record ng advokasya para sa napili niyang sektor na i-represent. Sa pagsusuri ng Election Watchdog Group na Kontradaya, mahigit kalahati sa 156 na kandidatong grupo sa eleksyon 2025 ang hindi kumakatawan sa mga mahihirap o marginalized sector. Mahigit 25% naman sa mga party list may nominee na galing sa political dynasty. 25 naman ang may kinalaman sa malalaking negosyo. May mga nominee rin na may kaugnayan sa pulisya o militar. Meron ding may mga kaduda-dudang advokasya o kaya naman ay sangkot sa kasong katiwalian. It's a big number to be worried about. In fact, I can even argue kahit isa lang dyan ang political clan, malaking issue pa rin yan kasi dapat para sa marginalized and underrepresented lang yung party list system natin. Scrutiny measures on which party list to accredit. Sana nasa isip din yun ng mga commissioner. Sabi naman ng COMELEC, naghigpit na sila. Pero talirin na nila ang kamay nila dahil sa desisyon ng Korte Suprema at party list law. Kaya po tayo may period kung saan ang isang tao, grupo, registered voter, ay pwedeng mag-file ng petition to deny due course or cancel yung isang nomination. Unfortunately, wala pa tayong anti-political dynasty law in the Philippines. Sa kabila ng mga puna sa party list system, dapat pa rin alalahanin ngayong eleksyon 2025 na ang orihinal na intensyon nito ay maging boses ng mga marginalized at underrepresented.